Kenapa tuh bingung kan ba? Bujat ya. Mari bikin ataya. Kung kuat? Layuan yung natanok? Ano is apre? Ala sa bawah. Ala sa bawah. Gimana? Ah, kana. Kanyang mga kasama. Dahil estranghero nga ito ay wala naman silang pagpipilian ng mga oras na yun. Dahil wala naman kahit sino sa kanila ang nakakalam kung nasaan lugar na sila. Kaya naman pumayag silang sumama sa matanda. Narata din kasi ito sa kanila na kinabukasan din ay hahanapan sila ng maaaring makatulong upang makandang muli ang kanilang sasakyan. Iniwan din muna nila doon ang sasakyan dahil mahirap kung itutulak nila ito kung saan man sila pupuntahan nasa hindi sila pamilyar na lugar. At normal naman siguro kahit na kanino na magkaroon ng pag-aalinlangan sa intensyon ng mga hindi nila kilalang individual. Naisip niya na baka ganun lamang ang tingin sa kanila ng mga ito dahil nga bago mukha sila sa lugar na yun at halatang hindi sila taga roon. Marahil tulad niya pero ayon kay Mang Celso ay malayo na sa lugar nila ang susunod na bayan at hindi pa sigurado kung merong mekaniko doon. Kaya naman mas mabuti daw na hintayin na lamang nila ang pagbabalik ng mekaniko sa lugar na yun at manatili na lamang muna ng isa pang araw. Wala silang nagawa kundi ang sunang-ayon na lamang dahil wala naman silang maisip na maaaring nilang matuluyan. Sinigurado naman sa kanila ni Mang Celso na ito talaga ang huling gabi na mananatili sila sa kanilang bahay. Bagaman at tila bakot sa aking tiyahin. Ayon kasi sa dalawang matanda, may balak ang mga ito na gawin silang alay sa konsumo ng Diyos nila sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga puso. Tapos nito, ang mga katawan nila ay pagsasaluhan ng mga ito sa baryo. Tuwang-tuwa pa ang dalawa dahil sa 5 silang magkakasama ay matagal-tagal na magkakaroon sila ng stock ng pagkain para sa mga ito. Tapos ito, umalis na rin ang dalawa doon. Nang hina ang tuhod ng tiyahin ko nang marinig niya mga sinabi niyo ng Celso. Akala pa naman daw niya ay mabait lang talaga ito. Pero yun pala ay may tinatago itong sumambalak sa kanilang mga kutuwa. Nang bumalik ng lakas ang kanyang mga binti, agad siyang bumalik sa kubo ng kanilang tinutuloyan. Agad niyang ikinuwento ang kanyang mga nakuklasan sa kanyang mga kaibigan. Ang dalawa niyang kasama ng babaeng tatlo kanila ay hindi mapigilang mapaluha dahil sa takot. Galit na galit naman ang dalawa kanilang dapit hapon ay nagmatsyag ang isa sa mga kasama nila upang tingnan kung marami pang tao sa labas. Kung sinuran ng kanilang tipon lamang ang mga tagabahayong naroon, ay agad nilang sinagawa ang kanilang plano pagtakas. Dahan-dahan at tahimik silang lumabas mula sa kubo. Nasa unahan nila ang isa sa mga kasama nilang lalaki, habang isa naman ang siyang pagresto sa likuran. Pinagitaan nila ang ating tiyahin at ang dalawa kanilang kasama babae para daw kung sakaling may mangyaring kung anuman ay may magpoprotekta sa mga ito. Tahimik lang dinungo ang kanila. Ay silang nakapasok sa lubuhan ang walang kapatid at ang pinag-isip. Nakatigurado silang kung saan ang sila ay doon na sila kumalipas ng takbo. Walang usap-usap silang nagpatuloy sa pagtakbo dahil magkagabi na ng panahon yun. Hindi pa man sila nakakalayo ay nakarinig sila ng mga yabag at tila malaking hayop. Doon na sila kinabahan ng gusto dahil ang mga yabag. Ang kakulay din tumuloy na ingay na hindi lang mga gusto. Sabi nila makita nila na may dilaw na mata. Beef Paris sa pangalan. Try the new Panis Instant Running Beef Paris. May rich beefy Paris flavor at amoy na nakakagana. Mas hindi pa ako ang kailangan nito. Dahil baka maabutan sila ng kung anumang makahabol na yun. Hindi maiwasan ng aking tiyahin na mapalimon upang tingnan kung nasaan na ang nilalang na sumusunod sa kanila. Pero laking gulat niya nang makita ang isang tila asong malaki na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya na pagpasyang pumunta at humingi ng tulong. Madilim na ng mga panahon yun at medyo hindi nila makita ang daanan. Hindi naman sila makapagbukas ng flashlights dahil baka makaagaw ito ng atensyon at matuntun ng mga taga-baryo kung nasaan sila. Kaya naman todo ka pa sila sa dilim. Muling lumingon ang aking tiyahin upang tingnan kung nakasunod ka ba sa kanilang malaking aso. At laking pasalamat niya nang makitang wala na ito. Pero panandalian lamang pala ang kapayapaan na kanyang makukuha dahil maya-maya lamang ay natatanaw nila ang tila mga sulok na unti-unting papalapit sa kanilang kinakalagyan. Mukhang nalaman ng mga taga-baryo ang kanilang pagtakas. Kaya hinanap din sila ng mga ito. Dahil mga pagod na sila, alam nila madali na lamang silang kanyang mga kaibigan. Mabuti na lamang at nakabot pa sila dahil pagdating nila ay bilis kanta. Kasama ng mga ito upang mapukaw ang kantina ng gano'n at lumagin na sa lugar. Nakalupan naman ang kanilang dito ng kami dahil kung kita agad kami sa limang kasama ng malaking aso matapos itong mabalik. Nagkaroon din sa kanilang mga ito kung may kinahin na silang pagkain na bigay ng mga ito. Kaya lamang nilang alam ang kanilang ibinahal sa pagkain nila sa bahay. Sinagot ang ito na wala silang kinain dahil ito ang pakiramdam nila sa mga pagkain hinihain sa kanila. Dalawa sila ang binubuan na kanilang itinago at malingasaw ang masangsang namin ito na parang nabibulok sa kanilang bahay. Sabi ng mga tumulong sa aking tiyan. Mabuti na lamang at hindi na kinain ay bakit kami na kami nakahalog doon ay tao ang pinahog na ibig. Namuti na silang lahat sila sa halos parang gusto nilang makita. Mabuti na lamang at kasunod ang sahil at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bakin mo ng ilang kain ang natirang pagkat. Kinamaan sila mga ito sa kanilang kasaklaan at pinuluman na silahin ito. Kaya lang sila mga ito ay sa pangbaryo kung saan ay inakikas sila dito hanggang sa makabalik sila. Ay napagpa siya akong patay na computer dahil wala kang gumagamit. Habang yung computer siya daw ay napapaisip ko kung paano bukas ang computer ni Melissa kung wala namang tao doon. Ayaw palabas doon.
Nang makarating ako sa lobby, ay nakabanggaan ko pa si Kuyang Guard na nakatoka na pang night shift. Alala itong nagtanong sa akin kung ayos lang daw ba ako dahil sa itsura ko noon. Pawis ako at nanginginig ako sa sobrang takot na aking nararamdaman. Nilagyan ako nito ng tubig dahil hingal na hingal din ako sa mabilis na ginawa kong pagbaba kanina. Pinakal mo yung mga upuan at saktong pagtayo namin ay siyang paggalaw ng aming mga upuan. Nagkumpuna na naman kami sa isang gilid ng opisina. Naman ay nanginginig lang. Patuloy pa rin ang galit na pagtatayos sa computer ni Melissa. Nagtataka din kami kung bakit tila wala. Magbilang mo dito. Ayaw lang pagkat dito. Ayun yan. Matagay ko lang yan kay mga oras. Ay dapat wala dito po sa kapag dito. The Bluetooth device is ready to pair. Ada akong magkatabi mo dali. Tapos na rin.